Mainit at maalinsangan ng panahon nang dumating si Celestine Andres ng Maynila. Bitbit niya ang iilang piraso ng damit sa isang lumang bag at sa kabila ng tagaktak na pawis na tumutulos sa kanyang noo, ay hindi niya napigilan ang pinaghalong kaba at excitement na kanina pa bumabalot sa kanyang puso. Kaya mo to, Celestine. Bulong niya sa sarili habang naghihintay ng jeep. Hindi ka pinalaki ng mga magulang mo para sumuko na lang agad sa hirap ng buhay. Pasado 2:00 ng tanghali na rin nang makahanap siya ng murang matutuluyan. Agad niyang inayos ang kanyang mga gamit para makalabas muli. Hindi ito nagsayang ng oras. Sinimula ni Celestine ang paghahanap ng trabaho. Linggo-linggo ang hinarap na interview. Araw-araw ang pag-aasam niyang makatanggap ng tawag. Hanggang sa isang araw nga, ay nakatanggap siya ng alok mula sa isang kumpanyang hindi niya inaasahan. Ang Saavedra Group of Companies. Sa unang araw niya bilang sekretarya, ay hindi niya naiwasang huwag magulat sa laki at lawak ng kumpanya ng kanyang magiging boss. Halos kumikinang ang mga marble floor na parang diamante at ang mga empleyado naman ay tila laging nakangiti sa kanya. Kahit sabihin pang ramdam na ramdam din ang tensyon sa bawat hakbang ng mga to. Miss Andres, nasa dulo po ng hallway ang office ni Mr. Saavedra. Sabi ng receptionist habang nakatingin sa gamit na computer. Salamat po. Sagot na lang ni Celestine habang pilit na tinatago ang kaba. Nang makarating siya sa opisina, halos masimento to sa kinatatayuan nang bumungad sa kanya ang magiging boss. Damon Saavedra. He's the real deal. Matangkad, gwapo, mayaman, at talaga namang napaka-perpekto nitong tingnan sa suot na mamahaling gray suit. Pero sa kabila ng kisig nito, may kung anong lamig sa kanyang mga mata na tila ba nagdadala ng dilim sa mundo nito. It's a pleasure to meet you, sir. I'm Celestine Andres, your new secretary. Mas pinili niyang tumayo lamang sa tapat ng mesa ng bagong boss na para bang wala itong balak na maupo hanggang hindi iyon sinasabi ng kaharap. Hindi niya rin sinubukang ilahad ang palad sa kadahilan ng natatakot tong baka hindi nito tanggapin ang kanyang paanyaya. Miss Andres, tugon nito habang nakaupo sa swivel chair. Alam mo ba kung bakit kita hinire? Medyo natigilan si Celestine dahil hindi niya inaasahang ganun kaagad ang itatanong sa kanya ng boss. Dahil po siguro sa qualification ko? Tumawa si Damon pero hindi yun nakagaan ang loob niya. Hindi lang yun. I need someone who can keep up with me. You think you can do that? Anito tsaka sumenyas na maupo siya sa pinakamalapit na silya. Bahagyang napakunot ang noo ni Celestine. Pero napangiti rin kinalaunan. I'll do my best, sir. Good, ani Damon habang pinagmamasdan siya ng mabuti. Start by not being late. You're 2 minutes behind the schedule. Bahagyang nakaramdam ng hiya si Celestine sa kanyang narinig. Ngunit sa pangalawang beses ay ginawa niyang lahat upang wag ipakitang kaba. Wala rin naman siyang karapatang magpaliwanag sa nangyari. Paniguradong hindi rin pakikinggan ng boss ang dahilan kung bakit ilang minuto siyang late. Baka mamaya ay sabihin pa nitong sinisisi niyang traffic at siksikang jeep sa sariling kapalpakan. Noted, sir, hindi na po mauulit. Maliban sa malamig na simula, ay naramdaman ni Celestine na magiging espesyal ang trabaho niyang ito. Hindi dahil madali, kung hindi dahil sa boss niyang mukhang mahirap makuha ang tiwala. Sa mga unang linggo niya sa trabaho, ay napansin ni Celestine na hindi ordinaryo si Damon Saavedra. Hindi lang ito magaling sa negosyo, kung hindi mahigpit din to sa lahat ng aspeto ng buhay. Sa kabila nun, may mga pagkakataong nakikita niyang malambot na parte ng pagkatao ng boss, lalo na kapag akalan to'y walang nakatingin. Isang beses, habang may ginagawang paperwork si Celestine, ay narinig niya ang usapan ni Damon at ng pinsan nitong si Raven. Kailan ka ba titigil sa kakatrabaho, Damon? You should enjoy your life to the fullest.
Dude, minsan mukha ka ng robot. Akala mo ba hindi namin napapansin na sinasadya mong huwag sumama sa amin? Hindi na tayo bumabata. Kailan ka ba hihinto? Hindi ako pwedeng magpahinga. Sagot naman ni Damon, gamit ang malalim at madiing tono. I need to keep grinding. I need to establish my identity, lalo na kung gusto kong lampasan ang mga expectation ni Lolo. Bumuntong hininga si Raven. Ang puso mo, hindi ba napapagod sa ginagawa mo? Hanggang ngayon, single ka pa rin. Tumawa si Damon, pero napansin niya pa rin ang lungkot sa mga mata nito. Mas okay nang mag-focus sa trabaho kaysa ulit-ulitin ang pagkakamaling nagawa ko noon. Hindi ka agad nakapagsalita si Raven, pero mahalata ang malaking panghihinayang sa mga huling katagang binitawan nito bago iniwan ng pinsan. I'm just reminding you that Damon Saavedra is one of the most admired and respected bachelor in this country. Please, don't let that go to waste. Nang maglakad pabalik si Damon sa mesa nito, ay hindi na iwasan ni Celestine na mapaisip. Gaano ba kalaking pagkakamali ang nagawa ng boss noon upang iwasan ito ang salitang pagmamahal? Sa kabila ng pagiging istrikto, napansin ni Celestine ang unti-unting pagbabago sa ugali ng amo makalipas ang 1 linggo. Miss Andres, sabi nito habang nagbibigay ng mga papeles. This coffee tastes awful. Next time, try not to poison me, okay? Sorry po, sir. Sagot ni Celestine habang pilit na pinipigilan ng tawa. Gusto niyo po ba ng bagong timplang kape o hospital appointment? Natigilan si Damon bago sumagot. Mukhang mabilis kang natuto ng sarcasm. Hindi niya alam kung bakit, pero kahit masungit si Damon at madalas ay umaapaw din ang pagiging antipatiko nito, ay nagkakaroon pa rin ng kulay ang trabaho niya. Habang tumatagal, unti-unting nagiging malapit sina Celestine at Damon. Sa kabila ng pagiging workaholic ng amo, napansin niya ang mga maliliit na bagay na tila kakaiba sa kadalasang ginagawa nito. Isang umaga, ay natulos na lamang to sa kinatatayuan nang nadatnan niya sa desk ang isang bouquet ng bulaklak na may kasamang maliit na note. For your hard work, DS. Napakunot ang noo ni Celestine. Hindi siya sanay na makatanggap ng ganitong gesture, lalo na mula sa kanyang boss. Sir, aniya habang hawak ang malabundok na for signature documents para ihatid sa opisina ni Damon. Hindi po ba sayang ang mga bulaklak? Ang mahal po nun eh. Hindi mo ba nagustuhan? Tanong ni Damon na halatang nalito sa naging reaksyon niya. Hindi naman po sa ganun, sir. Pero sana po inipon niyo na lang pangkape. Biro niya. Ngumiti si Damon. Bagay na bihira nitong gawin. Ibig sabihin ba, papayag ka kapag niyaya kitang kumain sa labas? Not only to have some coffee. Let's have dinner together, Celestine. Lihim siyang napalunok habang inilalapag ang hawak na mga dokumento. Next time siguro, kapag hindi na po tayo busy, sir. Natatawang palusot niya upang huwag nang humaba pang usapan. Habang tumatagal, napansin ni Celestine na mas nagiging bukas si Damon sa kanya. Hindi lang tutungkol sa trabaho, dahil para bang may parte ng pagkatao niya na bumubulong na araw-araw nitong pinaparamdam na espesyal siya sa maliit man o malaking paraan. Sa tuwing may meeting, lagi siyang kasama. Sa lahat ng staff, siya ang may pinakamagandang opisina. Sa una, inakala niyang bahagi lang to ng trabaho. Pero nang ibinili siya ng boss ng bagong laptop dahil mabagal daw ang gamit niyang unit, ay napaisip na siya. Masyado na yata akong spoiled, sir. Biro ni Celestine nang iabot ng boss sa kanya ang bagong gadget. Hindi yan. Ayoko lang na tumataglang trabaho mo kasi sira ang gamit mo. Sagot ni Damon na halatang iwas sa mas malalim na paliwanag. Miss Andres, are you available on Saturday? Tanong nito makalipas ang ilang minutong katahimikan. Bakit po, sir? May kailangan akong puntahan sa Tagaytay. I want you to come with me. Sagot nito.
Ha? Sir, baka naman po, kailangan niyo lang po ng bagong hangin. Baka hindi niyo kailangan ng company ko. Pilit na tanggi na si Celestine, kahit mabilis ang kabog ng kanyang dibdib. Consider it overtime. Ani Damon na parabang wala talagang balak sumuko. Sa huli ay wala siyang nagawa kundi pumayag sa paanyaya nito. Sumama si Celestine kay Damon sa isang business trip sa Tagaytay. Umpisa pa lang ay sinabihan na siya nito na magdamit ng medyo makapal, ngunit hindi sinabi kung anong dahilan. Pagdating nila, ay dinala siya ni Damon sa isang magandang pabilyon. I'll work here. You can relax. Wika nito habang binubuksan ng laptop. Sir, hindi ba't business trip to? Wala po bang meeting? Nasaan po yung makikitain ninyo? Tanong ni Celestine. May iba pang detalye na kailangan kong gawin. Sagot ni Damon. Pero kung gusto mong mag-relax, you can roam around the place and enjoy yourself for a while. Nagsimulang maglakad-lakad si Celestine sa paligid. At doon niya nakita ang isang malaking lawa ng mga isda sa gilid. Habang binabaybay ang daan, ay natigilan to nang marinig niya ang boses ni Damon mula sa kanyang likuran. Nag-enjoy ka ba? Tanong nito habang hindi maitatago ang ngiti sa mga labi. Pwede na po sir, ang ganda ng lugar at maaliwalas din ang ambience. Sagot niya kahit mahahalatang pilit itong tinatago ang sayang nararamdaman. I mean, kung ganito po lahat ng business trip, baka gustuhin kong magtagal na rin dito. Tila mas lumapad naman ang ngiti sa mga labi ni Damon dahil sa sinabi niya. Huwag mong gawing dahilan ang business trip para magstay dito. Baka mamaya makalimutan mong breadwinner ka at hinihintay ka ng pamilya mo sa probinsya. Muling nakipag-communicate si Damon sa mga kasamahan sa negosyo. Pero hindi pa rin maiiwasan ang masayang usapan habang naghihintay silang dalawa. Hanggang sa hindi na malay ng mga tong unti-unti na silang nagiging komportable sa isa't isa, na para bang hindi lang sila boss at sekretarya kung mag-usap. Huwag mo na akong tawaging sir. Celestine, ani Damon habang naghahapunan sila. It feels distant. Pero sir, mas sanay po akong tawagin kayong. Hindi na nito nagawang tapusin ang linya dahil mabilis na sumingit si Damon. No buts and ifs, Celestine. It's Damon. Okay po. Damon. Sagot ni Celestine gamit ang mahinang boses. Hindi naman nagkakalayo ang edad nating dalawa. Baka mamaya, pumuti lahat ng buhok niya dahil sa kakapo at opo mo. Mahina siyang natawa sa narinig. Hindi ko alam na mahilig ka rin palang mag-joke, Damon. Habang tumatagal, ramdam nitong mas nagiging malapit na ang loob niya kay Damon. Sa kabila ng pagiging bossy nito minsan, ramdam niya ang kabutihang mayroon to. Gayon din si Damon. Hindi niya maipaliwanag kung bakit. Hindi niya mapigilan ang sarili sa tuwing si Celestine ang kanyang kaharap. Damon? Hindi ko na talaga kaya. Ang lakas ng hangin eh. Tili ni Celestine habang nagkakape silang dalawa. Tumawa si Damon. Ang lakas ng loob mong tanggihan ng hot choco. Tapos natatakot ka sa hangin. Ang weird mo talaga. Napangiti si Celestine. Hindi ba mas weird na boss kita? Pero sinasamahan mo kung tumawa sa kalokohan ko? Hindi sinagot ni Damon yun. Pero sa loob nito, alam niyang natagpuan na niya ang isang bagay na hindi niya matatagpuan sa mga kayamanang pinangahawakan. Ang kaligayahan at kulay na dala ni Celestine sa kanyang buhay. Pagbalik nila ng Maynila, hindi mapagkakaila ni Celestine na may nararamdaman na siyang kakaiba para kay Damon. Kinakabahan man at natatakot, aminin, ngunit batid niyang hindi na to basta trabaho lamang. Dahil ang bawat sandali na magkasama silang dalawa sa Tagaytay ay may kahulugan na para sa puso niya. Isang linggo matapos ang business trip, ay nakatanggap siya ng hindi inaasahang tawag mula kay Damon. Celestine, may kailangan tayong pag-usapan. Seryoso ang tinig na sabi ni Damon sa telepono.
Magkita tayo bukas. Puno ng pag-aalala si Celestine nang dumating siya sa opisina kinabukasan. Wala kasi itong kahit konting idea kung anong klaseng usapan ang naghihintay sa kanya. Hindi pa man tuluyang nakakaupo si Damon sa silya nito, ay matinding kaba na ang nararamdaman niya. Celestine, I need to be upfront with you. And you know I'm not trying to complicate things here. Lihim siyang napalunok sa bungad nito. Ano pong ibig yung sabihin, sir? I'm interested in you, Celestine. I like you. Mabilis sa sagot ni Damon na may kasama pang pagbuntong hininga. Natigilan si Celestine. Hindi makapaniwala sa sinabi ng kanyang boss. Sir, mahina niyang sambit. You don't need to answer me, Celestine. I just confess dahil ayoko nang itago ang nararamdaman ko para sa'yo. Muling sambit ni Damon na nagbigay ng konting kurot sa puso ni Celestine. Bagya kasi nitong naaninag ang hindi maipaliwanag na lungkot sa mga mata ng binata. Gustuhin man itong sabihin na rin ang tunay na nararamdaman, ngunit pinigilan ni Celestine ang kanyang sarili. Maliban sa matinding pangamba, ay alam niyang hindi tamang pumasok sa isang biglaang relasyon kasama si Damon. Mabilis ang mga naging pangyayari, kaya natatakot siya sa maaaring maging epekto nito, hindi lamang sa kanyang trabaho, kung hindi kay Damon. Ano na lang ang sasabihin ng ibang empleyado kapag nalaman nilang nakikipagrelasyon ng isang Damon Saavedra sa sarili nitong sekretarya? Tiyak na kaliwat ka ng chismis ang aabuti nilang dalawa at baka maapekto pa yun sa kredibilidad nito. Isang linggo pagkatapos ng pag-uusap nilang dalawa, ay nabawasan na rin ang mga business dealings ni Damon. Nagsimula na siyang magbigay ng mas maraming oras kay Celestine, hindi lang sa trabaho, kundi pati na rin sa personal na buhay. Isang gabi, inanayahan siya ni Damon sa isang gala, nagaganapin sa isang sikat na 5-star hotel. Makailang beses na tinanggihan ni Celestine ang alok nito, ngunit nagpursige pa rin to hanggang sa walang nagawa ang dalaga kung hindi sumama sa naturang event. You look beautiful tonight, Celestine. Puri ni Damon habang pinagmamasdan ang dalagang nasa kanyang harapan. Natural na ang ganda ni Celestine, ngunit mas lumitaw pa ang ganda nito sa suot na eleganteng gown na sinamahan pa ng light makeup. Maraming salamat, sir. I mean, Damon. Sagot ni Celestine na medyo naiinis sa sarili dahil kanina pa nito sinusubukang iwasan ang tingin ng binata. Bagaman kahit anong gawin niyang iwas, ay parang may kung anong puwersa pa ring humihilas sa kanya papalapit dito. Maya-maya pa, ay humakbang si Damon papalapit sa kanya at inalalayang to papunta sa isang bakanting silya. Isang silyang alam nitong hindi nararapat sa isang ordinaryong babaeng katulad niya. No need to be shy. Let's enjoy the night. Wika nito habang nakahawak pa rin sa kanyang kamay. Habang nag-iikot sa ballroom, agad na naramdaman ni Celestine ang mga matang nakapako sa kanilang direksyon. It's a pleasure to see you here, Mr. Saavedra. Nakangiting sambit ng babaeng lumapit sa kanila. Kung hindi siya nagkakamali, ay nasa mid-40s na to, ngunit sa kabila ng edad, ay napakaganda at sopistikada pa rin itong tingnan, bagay na labis na kinamangha ni Celestine. Likewise, Miss Divina Gracia, ani Damon matapos halikan ng kamay nito. Nanatili siyang tahimik at walang balak sumali sa usapan ng muling magsalita ang ginang. So, who's this lovely rose beside you? Isang matamis na ngiti ang iginawad sa kanya ni Damon. Akmang ibubuka na sana nito ang labi para ipakilalang sarili nang maunahan siya ng binata. She is Celestine Andres, my soon-to-be girlfriend. At doon nag-umpisa ang walang katapusang pag-iinit ng mga pisngi niya. Konti na lang. Ramdam nitong hindi na rin papapigil ang nararamdaman niya para kay Damon. Isang buwan ang nakalipas, ay tadhana na mismo ang gumawa ng paraan upang maging opisyal ang relasyon nila bilang magkasintahan. Naging matamis ang bawat sandali
Hindi lang sa opisina, kung hindi sa tuwing silang dalawa lamang ang magkasama ni Damon. I'm your first. Nahihiya siyang napatango habang maigpit ang pagkakahawak sa kumot. Hindi niya tuloy maiwasang huwag matuwa sa masaya at hindi makapaniwalang reaksyon ni Damon. Sorry, hindi ko sinabi sa'yo. Kinabahan ka tuloy sa naging reaksyon ko. Umiling ito. No, darling. It's my fault for being too aggressive. I should have been more gentle. Lihim niyang nakagat ang pangilalim na labi. Inaamin niyang medyo masakit pa rin. Ngunit wala siyang kahit anong pinagsisisihan sa mga nangyari. Buong akala ni Celestine ay natagpuan na niya ang kaligayahan sa piling ni Damon. Ngunit isang linggo matapos ang business trip nito sa US, ay biglang nagbago ang lahat. Damon, hindi ka na nagpapahinga. Hindi mo na rin nasasagot ang mga tawag ko. May hindi ka ba sinasabi sa akin? May problema ba? Tanong ni Celestine nang makita niyang abalato sa trabaho kahit Sabado ng gabi. Busy lang ako. Malamig na sagot nito. Hindi lang yan. May mali ba akong nagawa sa'yo? Hindi sumagot si Damon. Sa halip ay naglakad to papalayo. May kung anong kirot sa dibdib na naramdaman si Celestine sa naging reaksyon ng kasintahan. Pero wala siyang nagawa. Akala niya ay magiging maayos din ang lahat. Ngunit para siyang sinampal ang katotohanan matapos ang isang linggo. I'm done with you, Celestine. Bumugay ito ng marahas na hininga habang nakatingin pa rin sa kanya. Naluluha ang mga mata niya tong tinitikan. Anong ibig mong sabihin, Damon? Mababa ang boses niyang tanong habang nakatingin dito. May nagawa ba ako? May nangyari bang hindi mo sinasabi sa akin? Bakit kailangan umabot sa ganito? Hindi ko maintindihan. May pagpapakumbaba niyang wika, pero matalim na titig lamang ang iginanti sa kanya ng minamahal. Binibiro mo na naman ba ako? Sinubukan niyang ngumiti sa harapan nito. Hindi magandang joke to. Huwag mo naman akong ginugulat, Damon. Baka maiyak ako basta-basta. Imbis na matuwa, ay mas lalo lamang sumama ang tingin nito sa kanya. Hindi niya tuloy maintindihan kung bakit may halong panghuhusga ang titig na iginawad sa kanya ngayon ni Damon. I know you're smart and understanding, Celestine. I'm breaking up with you. And this isn't a time for jokes. I'm serious. Hindi nito nagawang pigilan ang sariling emosyon. Pwede bang pag-usapan muna natin to? Bakit biglaan naman yata? Wala akong mahanap na dahilan kung bakit. Ikaw tong bigla na lang nanlamig sa ating dalawa. Pakiramdam ko, wala nang araw na hindi mo ako iniwasan. Ikaw tong lumalayo kahit anong lapit ko. Kumunot ang noo ni Damon. I became cold and distant without a valid reason, ha? Pag-uulit nito sa sinabi niya. Humugot to ng malalim na hininga. Naramdaman din ni Celestine kung paano nagpigil ng salita si Damon. Sa uling pagkakataon, ay sinubukan niyang intindihin ang pakikipaghiwalay ni Damon, pero parang ang hirap tanggapin. Ayaw niya sana tong questionin, pero ito naman ang gumawa ng rason para makaramdam siya ng galit dito. Sabihin mo sa akin ang totoo, Damon. Nagsawa ka na ba sa akin? Mayroon ka na bang iba? Humugot siya ng malalim na hininga at matiim tong tinitikan. I'm not answering your question, Celestine. Just accept the truth. That we're done. Nanginginig ang mga luha niya tong tinitikan. Sa isang iglap, ay naramdaman nitong tuluyan siyang nawala ng puwang sa buhay ng lalaking minamahal. Damon. Iniwasan siya nito ng tingin na para bang baliwala ang sakit na naidulot ng pakikipaghiwalay na ginawa nito sa kanya. If you're done, leave my office. Tila binuhusan siya ng malamig na tubig sa kinatatayuan. Mariintong pumikit sa pagbabakasakaling panaginip lamang ang lahat, pero ginising siya ng galit na boses ni Damon. Leave now, Celestine! Pakiramdam nito
ay binagsakan siya ng langit at lupa. Nanginginig man ang mga kalamnan, ngunit ginawa niyang lahat ng makakaya para makalayo rito. Wala siyang balak na maluha sa harapan ni Damon, at baka mas lalo lamang siyang maawa sa sarili. Bakit mo nagawa sa akin to, Damon? Akala ko ba mahal mo ko? Nanlulumo niyang sambit habang naglalakad palabas ng building. Para saan pang magtatrabaho siya sa kumpanya kung si Damon din naman ang palagi niyang makakasama? Mas mabuti pang mag-awal na lang kaysa araw-araw nitong maaalala ang mga nangyari. Mabigat ang mga naging yapak ni Celestine hanggang sa nawalan na to ng pakialam kung saan man siya dalhin ang sariling mga paa. Hinayaan na rin itong umagos ang mga luha kahit pagmukha pa siyang baliw sa paningin ng mga taong makakasalubong niya. Sa mga oras na ito, ay walang ibang laman ng isipan niya kung hindi ang makalayo mula sa lalaking nanakit sa kanya. May diin ang bawat hakbang ni Celestine, hanggang sa hindi inaasahang maputol ang takong ng suot niyang stilettos. Napakabalas mo, Celestine. Ang malas mo talaga. Malakas at madiin niyang sigaw. Pinahid niya ang mga luha, matapos damputin ang naputol na takong hanggang maya-maya pa. Naramdaman nito ang hapdi ng kanyang mga tuhod mula sa pagkakadapa. Sa gitna ng sakit na nararamdaman, napagpa siya ni Celestine na tuluyan ang lumayo sa buhay ni Damon. Nagbalik siya ng probinsya upang maghilom, ngunit isang buwan ang lumipas ay nalaman nitong buntis siya. Hindi nito maipaliwanag kung paano niya haharapin ang sitwasyong yun, kaya't mas pinili niyang tahimik na itago sa lahat, maliban na lamang sa kanyang pamilya. Ate, tulala ka na naman. Hindi ba sinabi sa'yo ng nanay na masama ang stress sa buntis? Baka mamaya, makasama, hindi lang sa'yo, kung hindi sa dinadala mo. Concern na sambit ng bunso nitong kapatid. Ngumiti lamang si Celestine dito. Don't worry, Celine. May bigla lang pumasok sa isip ko. Pero maniwala ka man o hindi naman ako stress. Masaya nga akong sa susunod na buwan ay schedule na ng ultrasound ni baby. Nabibigatan na ako sa tiyan ko. Ang bilis niya yatang lumaki sa loob ko kahit 3 buwan pa lamang naman. Ilang segundong napatitig ang kapatid sa kanyang baby bump. Hindi kaya kambal ang pinagbubuntis mo, kaya sobrang laki, ate? Bahagya siyang natahimik at nag-isip dahil kung tama man ang hula ng kanyang kapatid, mukhang hindi lang isa, kung hindi 2, ang magiging remembrance sa kanya ng dating kasintahan. Triplets po, Doc? Hindi makapaniwalang tanong ni Celestine nang dumating ang pinakahihintay nitong araw. Ilang beses pa tong napamulat at pikit mata habang pinagmamasdan ng screen. Marahang tumangwang doktor. Pagmasdan mong mabuti, Mommy. 3 heartbeat, 3 cute angels ang darating sa buhay ninyo ni Daddy. Pansin niyang bagya itong napaisip bago siya inunlakan ng isang matamis na ngiti. Are you with your husband? Papayag akong pumasok siya para malaman ng magandang balita. Naitikom nito ng mahigpit ang bibig sa narinig. Hindi po eh. Medyo natataranta pa niyang sambit. Masyado po kasi siyang busy lately, kaya hindi niya ako nasamahan, Dok. Makailang beses din ito ang napahugot ng malalim na hininga habang maingat na hinihimas ang tiyan. Hindi siya makapaniwala. Triplets pa lang laman ng kanyang sinapupunan. May lahi ba tayong triplets, ate? Ilang beses siyang umiling bilang sagot sa kuryosidad ng kapatid. Ibig sabihin pala sa father's side. Alam niyang darating ang araw na magtatanong ang pamilya tungkol sa ama ng kanyang dinadala. Mabuti na lamang at nirerespeto ng mga ito ang desisyon niyang huwag munang pag-usapan ng bagay na iyon hanggang sa dumating ang araw na handa na siyang harapin to. Makalipas ang ilang buwan, ay pinaghalong kaba at tuwa na ang naramdaman ni Celestine sa kanyang pinagbubuntis. Ate, huwag kang mayang magsabi sa akin kung may kailangan ka, ha? Hindi ba sinabi ng doktor na kailangan mo ng bed rest? Tumango siya at pinagbasdan na lamang ang hinatid nitong merienda. Salamat sa tulong mo, Celine.
Babawi na lang ang ate kapag nakapanganak na ako, okay? Kunot ang noo siya nitong tinitikan. Ano ka ba naman ate? Hindi mo naman kailangang bumawi. Dahil kami naman ngayon ang tutulong sa'yo at sa mga pamangkin ko. Kapag nakapagtapos na ako, hindi mo na kailangan maging breadwinner ng pamilya. Napangiti na lamang si Celestine sa sinabi nito. Sabihin man kasing malapit nang matapos ang pagiging breadwinner niya, pero hindi ibig sabihin nun ay kailangan niya ng huminto. Nag-uumpisa pa lang ang buhay nila ng mga anak. Kailangan niyang paghandaan, hindi lamang ang gastos, kung hindi maging ang kakaharaping kapahamakan, oras na dumating ang due date niya. Celestine, anak. Ano po yun, ma? Anya nang bahagyang bumukas ang pinto. Mabilis na pumasok sa loob ang kanyang ina, pero laking gulat niya nang may nakasunod ditong isang matandang lalaking naka-wheelchair at iilang bodyguard. Gustuin man niyang baliwalain ang presensya ng mga to, pero hindi niya nagawa nang makitang naluluha ang mga mata ng matanda habang nakatingin sa kanya. Celeste, mahina ang boses nitong sambit. You really are my granddaughter. Doon, hindi niya napigilang huwag ibaling ang paningin sa ina. Ma, anong ibig sabihin nito? Maingat ang mga hakbang itong lumapit sa kinauupuan niya bago napayuko. Pasensya ka na anak, kung hindi ko nabanggit sa iyo ang tungkol sa tunay na pagkatao ng papa mo. Naging makasarili kasi ako noon. Inalayo kita sa kanila sa takot na baka mawalan ako ng karapatan bilang ina mo. Pero hindi na ngayon. Kailangan natin ang tulong ng lola at lolo mo at masela ng iyong pagbubuntis. Ayokong umabot sa puntong mapapahamak kayo ng mga apo ko. Hindi kakayanin ng konsensya ko. Nakaawang man ang malabi, ngunit pinakinggan niya ang kwento, hindi lamang ng kanyang ina, kung hindi maging ang kwento ng kanyang lolo. Doon ay nalaman nito ang buong katotohanan tungkol sa kanyang pagkatao at kung anong klaseng pamilya mayroon ang kanyang ama. Isa pala siyang Divina Gracia, isang lihim na tagapagmana ng pamilyang nagmamay-ari ng malawak na lupain at mga ari-arian sa Central Luzon. Ngunit nagtagumpay lamang ang inang protektahan siya mula sa mga taong gahaman at hayok sa kapangyarihan. Sa tulong na rin ng lolo nito, namuhay siya ng tahimik bilang tugon sa huling kahilingan ng kanyang ama bago to na mayapa. Mahigit 1 buwan ang nakalipas. Sa tulong ng kanyang lolo, ay pumunta siya ng ibang bansa upang manganak. Sa kabila ng hirap, naisilang niya ang triplets, si Dale, Dre at Jeza, na nagbigay sa kanya ng bagong lakas at layunin sa buhay. 4 na taon ang lumipas. Nagbalik si Celestine sa Pilipinas dahil sa hindi inaasahang pagpanaw ng kanyang bunsong kapatid na si Celine. Kasama ang triplets, umasa siyang maiiwasan ng anumang kapahamakan hanggang sa makabalik sila ng ibang bansa. Pero sa isang chocolate shop sa airport, ay tila ginising agad ng tadhana ang natutulog niyang nakaraan. Hi mister, do you want chocolates? Masiglang tanong ni Dale sa isang lalaking bumibili ng kape. Ngumiti si Damon at yumuko sa bata. Gusto mo rin ba niyan, buddy? Paglingon ni Celestine ay mabilis na nandilim ang paningin niya sa nakita. Si Damon, ang lalaking pilit niyang kinalimutan, 4 na taon nang nakalilipas at ang ama ng mga batang hindi dapat madamay sa kung anumang maranasan o naranasan niya noon. Kids, let's go, sabi niya. Akala nito ay magagawa niyang talikuran na lamang ng ganun kadali si Damon. Ngunit mabilis nitong nahawakan ng kanyang palaplusuhan. Celestine, can we talk? May lungkot ang boses nitong sambit. Akmang bubuka na sana ang mga labi niya nang maunahan nito ng anak na si Jessa. Please, don't call my mama names, mister. She's Celeste, not Celestine. Lihim siyang natuwa sa pagiging overprotective ng mga anak, pero alam niyang hindi hinto si Damon hanggang hindi nito nakakatanggap o hindi ito nakakatanggap ng sagot. It's Celeste Divina Gracia, Mr. Saavedra. Anya habang seryosong nakatingin dito. Will you let go of my hand daw? Hindi umimik si Damon, bagkus na natili lamang itong nakatingin sa kanilang 4. Hanggang sa marinig ito ang announcement tungkol sa susunod nilang flight.
Malalim na ang gabi sa probinsya, pero mas pinili ni Celestine na panoorin ang mga anak na natutulog. Nagluluksaman sa pagkawala ng bunsong kapatid, ay pinilit pa rin nito ang sariling kayanan ng emosyong nararamdaman. Maliban doon, kanina pa pabalik-balik sa isipan niyang nakaraan. Hindi kasi nito akalaing magkukrus muli ang landas nila ni Damon ng ganoon kadali. Matapos ang sakit na dulot ng ginawa nito, 4 na taon na ang nakakalipas, wala siyang balak na bigyan pa to ng puwang sa kanilang buhay, lalong-lalong bigyan to ng karapatang magpakatatay sa kanyang mga anak. Ngunit ng araw na yun, natagpuan niyang masuyong naghihintay si Damon sa labas ng kanilang gate. Hindi niya maintindihan kung paano nito nahanap ang kanilang address, pero naroon to, muling kumakatok sa pintuan ng kanilang buhay. "Celestine, please, mag-usap tayong dalawa," ani Damon. "Wala na tayong dapat pag-usapan, Damon." Matigas sa sagot niya. "Celestine, alam kong galit ka sa akin, pero hindi mo ba nakikita? Ginawa kong lahat para mahanap kayo." Giit ni Damon. "Ginawa mong lahat?" Tumaas ang boses ni Celestine dahil unti-unting bumabalik ang galit at hinanakit sa puso niya. "Wala kang obligasyon sa akin. At wala ka rin karapatang dumikit sa mga anak ko. I'll stay here, Celestine. Hindi ako aalis hanggat hindi tayo nakakapag-usap ng maayos." Napabuga siya ng marahas na hininga. Oras na makita ito ng mga anak niyang naghihintay na parang basang siso sa gate. Tiyak wala na namang katapusan ng question and answer portion nilang 4. "Itigil mo na to, Damon. Matagal na tayong hiwalay at manakakalimutan mo. Ikaw ang bumitaw sa ating dalawa. Ikaw ang tumalikod ng walang dahilan. Tapos ngayon, bigla kang babalik at magpapanggap na para kang walang nagawang mali, na para bang wala kang nasaktan." Hindi sumagot si Damon dahil alam niyang tama si Celestine. Sa halip ay yumko lamang to at bumulong sa hangin. "Mahal kita, Celestine. Kahit kailan, hindi kita nakalimutan. Hindi ko naman gustong hiwalayan ka." Napailing si Celestine. "Huwag mo akong bulahin, Damon. Kung talagang mahal mo ko, bakit mo ako sinaktan nun? Bakit basta mo na lamang kung tinapon na parang basura?" Pinagmasdan niya ito ng matiim. "At bakit ka bumabalik ngayon? Para saan pa? Para guluhin ako ulit?" "Para sa mga anak natin." Diretsong sagot ni Damon. Napalunok si Celestine. "Mali ka," sagot niya. "Maling-mali ka ng akala, Damon. Hindi mo sila anak. Ang tunay nilang ama ay nasa California at matagal na rin kaming hiwalay. Kaya wala kang dapat alalahanin sa mga anak ko dahil wala kang responsibilidad sa kanila." Ngunit alam niyang kasinungalingan at alam din ni Damon na hindi yun totoo. Sa huling gabi ni na Celestine sa probinsya, ay bigla na lamang dumating si Damon ng lasing. Halata sa ekspresyon nitong mas mabigat ang pinagdadaanan niya kaysa sa kasalukuyang iniisip ni Celestine. "Damon," bulong ni Celestine pagkatapos nagmamadaling binuksan ang pinto. "Ano na naman bang ginagawa mo dito sa ganitong oras?" "Celestine," usal ni Damon habang pinipilit itayo ang sarili. "Kailangan nating mag-usap ngayon na. Tumigil ka dahil lasing ka. Hindi mo pa nakikita ang sarili mo ngayon, Damon. You're wasted and drunk. Hindi ka pwedeng makita ng mga bata sa ganyang itsura." Sa kabila ng inis na nararamdaman, ay inila niya pa rin si Damon papasok ng kwarto. Hindi maaaring magising ang mga bata sa iskandalo ang ginagawa nito sa may labas. Pagkapasok pa lang ay napaupo agad si Damon sa sofa. "Hindi mo na ba talaga ako bibigyan ng pagkakataon? Ayaw mo bang malaman ang totoong dahilan kung bakit ko nagawa ang lahat ng yun?" Huminto si Celestine sa pagtitig kay Damon. Alam niyang may mga bagay pa siyang hindi nalalaman, pero natatakot siyang marinig ang lahat ng yun. "Hindi ko na kailangang marinig ang mga paliwanag mo, Damon. Huli na yon para sa lahat. It's been 4 years. Huli na ba talaga? Kung ganun, bakit hindi mo pa rin ako kayang bitawan?" Nagkaroon ng laman ng bawat salitang binibitawan ni Damon. "Alam kong mahal mo pa rin ako, Celestine. Kung hindi, bakit mo ako dadalhin dito sa bahay mo ngayon? Bakit nakakaramdam ka pa rin ng awa para sa akin?" Hindi nakasagot si Celestine.
Ginawa naman ni Damon ang lahat ng makakaya. Makatayo lamang hanggang sa nagawa siya nitong lapitan. Hiniwalayan at sinaktan kita dahil kailangan kong gawin yon para protektahan ka. Malungkot tong tumitig sa kanya. Ang pamilya ko at pamilya mo, Celestine. Ang mga Saavedra at Divina Gracia. Magulo ang mundong mayroon sila. Kung hindi kita iniwan nun, baka ikaw at ang mga anak natin ang naging target ng mga taong gumagawa ng gusot para magkagulong dalawang pamilya. Target? Puno ng pagtatakang tanong ni Celestine. Oo, sagot ni Damon. Alam ko ang lahat ng nangyari sa iyo, Celestine. Alam ko ang tungkol sa pagbubuntis mo. Alam ko kung paano ka itinago ng matandang Divina Gracia dahil hiniling ko yung pabor sa kanya habang inaayos kong lahat. Alam ko kung paano mo binagong pangalan mo at kung paano naging mas matatag ka dahil sa ginawa ko sa iyo. Pero kahit kailan, hindi kita kinalimutan. Minahal kita. Minahal ko kayo ng mga anak natin. Kahit kailangan kong magtiis na malayo ka sa akin. Natigilan si Celestine. Unti-unting bumabalik sa kanya ang mga alaala, ang saya, ang sakit, at ang pagmamahal na nararamdaman niya noon para kay Damon. Damon, pabulong niyang sabi, mahal na mahal kita, Celestine. At mahal na mahal ko rin ang mga anak natin. Please, give me another chance. Hayaan mo kung bumawi sa inyo. Hindi nagtagal, ay unti-unti nang binuksan ni Celestine ang kanyang puso para kay Damon. Hindi naging madali ang lahat, ngunit sa bawat araw na dumaan, ay napatunayan ni Damon na handa siyang ipaglaban at panindigan ang kanilang pamilya. Hanggang sa isang araw, sa harap ng mga bata, ay may ngiti sa labi na inamin ni Celestine ang buong katotohanan. Mga anak, his Damon is Saavedra. Siya ang tunay ninyong ama. Hindi napigilan ni Damon ang pagpatak ng kanyang luha habang niyayakap ang mga anak. Hanggang ngayon, hindi ito makapaniwalang nagawa niyang malampasan ang mga pagsubok na kinakaharap noon habang lihim na pinoprotektahan ang sarili niyang pamilya. Sa kabila ng lahat ng hirap at sakit na pinagdaanan nilang dalawa ni Celestine, nanaig pa rin ang kanilang pagmamahalan. Hindi man naging madali ang lahat, pero sa huli ay nanaig pa rin ang tiwala at pagmamahal nila sa isa't isa. Hindi rin nagtagal ay nagpakasal silang dalawa at namuhay ng masaya at payapa kasama ang kanilang triplets. The end.